3 years ago, nakakahiyang natalo ng Taliban ang Amerika. Nag-withdraw sila 3 years ago. Nakikita ninyo yung mga kagamitan na yan? Sa Amerika po yan. Umalis sila, lumayas, iniwan yung mga Afghan people. Ibig sabihin, pinabayaan nila. Tumakbo, naduwag, umalis, iniwan yung mga kagamitan up to the last airplane, yung C-130 ng Amerika. Andun yung mga Afghan nationals. Yan mga gamit ng American. Andun yung mga Afghan nationals sa eroplano. Humaharang, gustong sumabit dun sa eroplano. Pero anong ginawa ng Amerika? Iniwan nila. That's under the Biden administration. Marami tayong matututunan na leksyon dito under Biden administration na sa incoming president na si Donald Trump ay marami ding changes ang mangyayari. Ngayon, babalikan natin itong balita ngayon. 300 na Afghan nationals na nagtrabaho sa Afghan wars under the US ally. Kumbaga ally sila. 300 katao ang nasa Pilipinas ngayon. Ang tanong, ano ang gagawin nila sa Pilipinas? Talaga ba na magpa-process lang talaga sila ng visa? O merong hindi natin alam kung ano ang gagawin at plano sa Pilipinas? Kung titingnan natin, itong mga Afghans na ito, nakatrabaho nila yung Amerika. And hindi natin alam kung ano ang mga possible consequences na pwedeng mangyari sa sarili nating bansa. Kasi itong mga Talibans na nasa Afghanistan, na sila nang namumuna sa Afghanistan ngayon, ay pinaghahanting yung mga Afghan nationals, especially yung mga nagtrabaho under sa Amerika during that war. Sila po ay pinaghanap at pinagpapatay. Ginagahasa yung mga babae at pinagpapatay yung mga anak at yung sila lahat dyan. So, kapag nalaman ng Talibans, natiktikan nila na itong merong 300 na Taliban na Afghan nationals sa Pilipinas. Ano kayang posibilidad na gawin nila sa mga Afghan nationals na yan? Hindi kaya magkakaroon tayo ng national security threat? Kasi alam nila na itong mga 300 Afghan nationals na hinahanting nila ay nasa Pilipinas. At take note, 100 days po silang mamamalagi sa Pilipinas. Ngayon, tanong, under the new administration, which is Donald Trump, alam naman ho natin na si Donald Trump ayaw na ayaw sa gera. Hindi po siya kagaya ni Biden na trip na trip ang gera. Yun yung pangkabuhayan na ginawa nila. Sabi nga ni Donald Trump, kung ako ang presidente, hindi magkakaroon ng mga Russian-Ukraine war, Israel-Palestinian war. Wala pong mga ganyan. Kung siya ang presidente, which is totoo. Nung panahon niya, bakit may mga naggalaw ba na mga yung Afghan yung mga Talibans ba, may ginalaw ba sila sa mga American soldiers o sa any American citizen? Wala. Kasi anong sabi ni Trump? Pag ginalaw mo ang isa sa mga sundalo ko, alam mo na kung ano mangyayari sa iyo. O natakot. Natakot yung leader ng Taliban. Diba? So yun po ang ano dito yung kalalabasan nito, it might be a national security threat sa Pilipinas having this 300 na Afghan nationals. Kasi hindi natin alam with the new government of Donald Trump, do you think ia-allow niya na yung 300 na yan ay papapasukin niya sa Amerika? Alam naman natin na bukod sa ayaw ni Trump ang gera,
ayaw niya rin yung mga pumapasok na mga illegal alien, mga illegal yung pumapasok sa mga border na yan, anti-border nga siya eh. Kaya nga sa kanyang pamumuno ngayon, ang dami niyang ah, i-deport na mga nakapasok na dati pa. So, with the administration of Trump, sa tingin ba ninyo yung 300 na yun na sinasabi na hindi, magpa-process lang sila ng kanilang visa at kailangan pang pumunta ng Pilipinas? Bakit? Bakit pa? Kung talaga yan kung talagang may pinagkakautangan ng loob ang Amerika under Biden sa 300 na Afghans na yan, bakit pa antayin pa yung yung visa processing? Bakit hindi na lang kunin? Tayo nga 100 years na tayong alay sa Amerika, kanda hirap-hirap nga tayo mag-apply ng visa natin. Tapos ito, sumama lang sila sa giyera, okay, sabihin na nating ilang dekada ba? 2 decades or 20 years na giyera with Afghans, abay, pwede na pala silang pumunta ng Amerika. Pero tingnan ninyo kung saan-saan nila kinakalat itong mga Afghan nationals na ito. Kinalat nila talaga. And in fact, yung iba, iniwan nila sa Afghanistan. Kawawa sila dun, iniwan nila. Alam mo yung parang dahil nag-withdraw sila doon sa war na yun, iniwan nila sa ere yung mga Afghan nationals na tumulong sa kanila. At ngayon, ewan ko kung saan nanggaling itong Afghan nationals na 300 na ito, abay, ibabagsak sa bansang Pilipinas. At sasabihin pa, undisclosed. Paano? Alam mo yun, wala tayong transparency. Saan ba sila? Nasa EDCA ba sila? Saan ba talaga gagamitin yung mga yan? Yan ba ay magiging asset ba ng Amerika sa gera? Ano bang gagawin? Mamamalagi ba talaga kayo dyan sa Pilipinas? Ano ba? Kukunin nyo ba sa Amerika? Ang daming mga questions na maiiwan dito at katanungan dito na kailangang sagutin ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi nakakatakot po ito eh. Sinasabi nila na ang national threat or security threat ay itong si VP Sara. Pero tignan ninyo yung pinagpapapasok nila. Sa sariling ang bansa natin, ang dumadami na ang krimen. Kakababayan pa man dating Pilipino, ang dami ng krimen na hindi ma-address ng weak na leader na ito, tapos magpapapasok ka pa ng strangers, alien, hindi mo kakilala. Hindi mo alam kung anong mga possible na gawin ng mga to. Sasabihin nila undisclosed area daw sila pagdadalhan. Saan yun? Sino ang gagastos sa mga to? Kasi sabi nila yung EDCA daw, bahala daw, yung EDCA magkakaroon daw ng trabaho dahil sa paggawa ng EDCA base, na ganyan. Pero may nabalitaan ba kayong Pilipino na nagtrabaho dyan sa EDCA? Wala. At sabi nila yung sa EDCA daw, alam mo yun, mapapakinabangan ng Pilipino. Saan? Napakinabangan ba natin? Ni hindi nga makapasok siguro ang military dyan. Ni hindi nga mahawakan kung anong weapon ang nandyan. So, wala talagang transparency. Ang dami nilang ipinangako sa EDCA. Isa nga dyan, makakatulong daw sila, humanitarian, o kapag may bagyo, no-show sila nung mga may dumaang sunod-sunod na bagyo. Tapos ito, may pangako na naman sila. Ito, don't worry, na-check up natin. Wala, kung may sakit itong mga Afghans na ito o wala. Titira sila sa undisclosed na area. Saan? Saan yan? Imposibleng parang ikukulong nyo lang yan. Imposible yan. Hindi po, alam nyo yun, hindi natin kilala. Tapos, yung Amerika, yung Amerika, ilalagay nila yung problema na dinulot nila, ibibigay nila sa atin. Na
pagkalaki-laki ng Amerika, ba't di na lang nila kunin doon ng diretso? Bakit pa magkakaroon ng application for 100 days na hindi naman natin alam kung ano mga posibilidad na mangyari dahil sabi ko nga, alam ng mga Taliban na natiktikan na may 300 Afghan nationals na nasa Pilipinas na ngayon. Hindi natin alam na siyempre hinahunting nila yan. Pag hinahunting nila ngayon at makapasok sila sa Pilipinas, magkunwaring Afghans din sila, yung pala mga Taliban, magkakaroon na ng gulo sa Pilipinas lalo kasi magkakaroon tayo ng mga deaths dyan. Papatayin nila yung mga yan, madadamay yung mga Pilipino. Paano pag, halimbawa, sabihin nila, ayan, nandyan yung Afghans. Tapos binomba nila yung kung saan yung Afghans, may nadamay na Pilipino. Yan pala ang gusto ng Pangulo ngayon, ng weak leader na bangag. Parang nasaan kaya yung kukote nito? Parang ginawa tayong imbakan ng basura ng Amerika. Biruin ninyo, dumating sila 300, hindi man lang kinonsulta ang taong bayan kung okay ba sa taong bayan? Payag ba ang taong bayan? Mabuti nga yung sa Canada, si Justin Trudeau kasi talagang dahil marami nang galit sa kanya, voluntarily nag-resign. Ito kayang Pangulo nito, halatang halata ang dami na niyang mga kapalpakan. Sana mag-resign ka na lang kasi tingnan mo yung pinaggagawa mo sa bansa natin. Nilalagay mo sa alanganin, sa kapalpakan, sa delikadong disposisyon ang Pilipinas with this kind of acts na hindi natin alam kung ano ang dulot ng pag-aalaw mo na magstay ang mga Afghan nationals. Don't get me wrong kasi sabi nila tayo mga Pilipino, hospitable tayo. Noong araw tayo raw ay kumupkup sa mga banyaga na delikado ang kanilang buhay, kinupkup daw natin. Like yung South Koreans, mga ganun. Pero don't get me wrong. We are in a generation na talagang parang talamak na ang giyera na dulot din ng Amerika. Alam nyo ba ang sabi ni Trump? During nung panahon niya, respetado nung buong mundo ang Amerika. Kaya pag sinabi nilang ganito, hindi. Pero nung panahon ni Biden, wala na naging weak na yung leadership ni Biden. Kaya nawalan na ng respeto ang mga countries sa Amerika. Kaya kita nyo, kaliwat kanan ang giyera. Pero sa panahon ni Trump, walang war. Hindi pag sinabi niya gano'n, hindi, wag kayo mag-war ng ganyan, hindi ganito, ganyan. Walang nangyayari mga war na ganyan. Kaya, ang big question dito, to connect that story is, ang big question, ang tanong, paano kapag hindi pumayag si Trump dyan sa 300 Afghan nationals na yan? Anong gagawin ninyo dyan sa mga Afghan nationals na yan? Paano pag hindi binigyan ng visa yan? Kasi alam naman natin ang policy ni Donald Trump as compared to Biden. Iba na ang presidente ngayon ng Amerika. So ngayon, ano na ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Nagkanda leche-leche na, nagkanda gulo-gulo na, sarili nga nating bansa, sarili nga niyang constituents, hindi niya mapagkaisa, hindi niya maayos-ayos, lalong gumulo ang bansa natin, tapos nagpapasok ka pa ng mga hindi natin masyadong kilala.